Morning everyone. Magandang umaga po mga kapatid. Merry Christmas sa inyo. A few nights from now ay mag-celebrate tayo ng Noche Buena. So we'll come to the Lord today na alam ko yung dominant emotion ay medyo joyous, festive, celebratory. Tama lang naman din dahil alam kong maraming pagpapala na binigay ang Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, just before we hear the Word of God, tayo po ay maglaan ng ilang mga sandali upang manalangin. Pakinggan natin anong sinasabi ng Panginoon at atin pong kausapin ang ating buhay na Diyos. Father, we thank you for this season of joy and celebration. Remind us, Lord, that it is Jesus, the gift of salvation, ang tamang alalahanin, ang tamang rason why we have Christmas, why we have celebrations. Bless us, Lord, as we hear your word today, even as we also remember marami kami mga kapatid na hindi namin kasama ngayon for various reasons. Iba, Panginoon, nasa hospitals, we pray for them. Iba nagpapagaling sa nila mga bahay. May your gift of healing, Lord, be upon our brothers and sisters. We also lift up to you our country, Lord. May you have mercy on us, our government, our leaders. We pray, Lord, that this season of Christmas, Panginoon, will remind them that Jesus came to rule us with peace and righteousness and justice. Nawa, yan din po, Panginoon, ang mangyari sa amin pong bansa. Today, Lord, we will look at one story of Christmas. It is somehow morbid, nakakatakot, Panginoon, at nakakalungkot. But this is part of your word. Bless us, Lord. Give us understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, meron po tayong Christmas worship service na gagawin sa December 25. Hindi ako nakakamali, ay Miyerkules, 9 ng umaga, katulad po nitong gantong oras. So I hope na kung wala ho kayong mga lakad, nandito ho kayo. Sama-sama po tayo sa Christmas Day. After all, sa mga medyo matatagal na dito sa church, yan naman po ay hindi bago sa inyo. Normally, nagsisimba talaga tayo ng Christmas Day. So, we'll do that again on Wednesday, 9 o'clock, dito po sa church. The dark side of Christmas. So, ang ating pong orientation sa Christmas, laging masaya, laging celebration, laging maraming mga happenings, reunions, gifts. Kaliwat kanan yung kainan, at marami pong mga bagay na ginagawa. But tingnan ho natin na ang Christmas ay meron din po siyang medyo hindi ganun kagandang story. Hindi ho ganun kagandang part ng buong storya ng Christmas. At yun nga po yung ating binasa kanina, where Herod slaughtered many children, mga boys, sa Bethlehem, mga edad ay 2 taon pababa ng kanyang kapanahunan. So titingnan po natin yan. At bakit ba siya kasama sa Christmas story? No? Maganda na sana yung Christmas, pero may ganyan, no, mga kapatid. Para bang papasok ka na sa opisina, maganda na yung suot mo, tapos parang merong bato doon sa ilalim, sa loob ng iyong sapatos. No? Very uncomfortable. Parang ganun po ito.
Si Adolf Eichmann, kung hindi niyo po siya kilala, panoorin niyo po sa Netflix, meron doong movie about him. Siya po ay isa na po siguro sa pwede ba natin sabihin, pinakamasama na tao na nabuhay itong panahon natin ngayon. Well, of course, mga 70 years ago. Kasi siya po yung nag-orchestrate kung paano patayin lahat ng mga Jews doon sa Europe noong panahon ng World War II. So, nung pinag-utos ni Hitler ng mga Hudyo ay kaaway at kailangang mawala sila sa mundong ito, it was Adolf Eichmann who invented kung paano puksain yung mga Hudyo. Millions of Jews were killed because of this man. Ayan. Siya po yung pwede nating sabihin na modern day counterpart ni Herod. Ito po yung kanyang sabi nung siya po ay hinuli sa Argentina, dinala sa Israel, and doon sa kanyang trial, sabi niya, nothing personal. I have no personal problem with the Jews. Wala akong problema sa kanila. Hindi po ito personal. Sabi niya, I am just doing my job. Nakakatakot pala yun, no? Pag sinabi mong, walang personalan, trabaho lang. Kasi si Adolf Eichmann pala yung unang nagsabi nun. Sabi ko kanina, aside from some discomfort na na-experience ni Joseph at ni Mary, yung buong story ng Christmas, pwede na natin sabihin perfect. Dumating yung Holy Spirit, pumunta kay Mary, nabuntis si Mary, kahit walang human intervention, di ba? Napakaganda ng isipin nun. Except, hindi siya perfect. Katulad nating title, there is an ugly side of it which I call the dark side of Christmas. Adolf Eichmann. Kung hindi natin ganong ma-imagine ano bang ginawa ni Herodes, pwede natin gawing representative si Adolf bilang modern-day Herod. This tragedy of killing the little boys, ginawa yun ni Herod, a very powerful yet very insecure king. Bigyan ko lang kayo ng ilang mga detalye about him. He killed his own wife. Kasi pinagsospetsahan niya na yung kanyang asawa will replace him as king. So he killed her. Ganun lang kasimple sa kanyang buhay. Yung kanyang dalawang anak, na para bang sa tingin niya, possible na pumalit siya, pinatay niya rin. Ito, siguro maintindihan ng ilan sa inyo. He killed his mother-in-law. Amen? And several others, doon sa loob ng kanyang pamilya, he killed them. Of course, not to mention, yung maraming mga tao na hindi niya kamag-anak that he also slaughtered. And now, the children, 2 years old and below. Well, he was just doing his job. Ginagawa niya lang kung ano sa palagay niya yung kanyang trabaho. Theologians estimate na nung panahon na pinanganak si Jesus, above 70 na yung edad niya. So may edad na siya. But his job was to make sure he keeps the throne for himself. Yun yung trabaho niya. Ginagawa ko lang trabaho ko which is to perpetuate yung aking kapangyarihan. So, how should we look at the story of the birth of Jesus? Paano ba natin ito, kung ako masusunod, tatanggalin ko yan. Kung i-edit ko yung Bible, tatanggalin ko yon. Pero hindi eh. Tingnan natin ito kung paano ito pinresent ng Bible sa atin. Palagay ko mga kapatid, this is the complete story of Christmas. The boy, Jesus, was born, but several boys were murdered without mercy. That's the true story of Christmas. Masaya tayo dahil pinanganak si Jesus, pero nakalimutan natin, boys, 2 years old and below, were slaughtered in Bethlehem. The arrival of Jesus in this world caused the innocent boys untimely departure. May dumating pero mayroon ding umalis na hindi pa dapat umalis.
That's the complete story of Christmas. The anguish of weeping and mourning felt by Bethlehem mothers overshadowed the happiness and joy experienced by Joseph and Mary. Masaya yung mag-asawa, pero paano yung mga nagdalamhati? Masaya yung mga shepherds, paano yung mga namatayan? Masaya yung mga magi, paano yung mga nanay? Thus, Christians experience Christmas in the midst of celebration or in the midst of crisis. Celebrate ng Christmas dahil marami tayong gusto yung pagpasalamat kay Lord. Tanong, paano yung mga nasa hospital? Paano si Pastor Benji nasa Pilar pa hanggang ngayon? Wala ba siyang karapatang mag-Christmas? Paano yung mga nasa St. Peter? Yung mga pamilyang nagdalamay. So Christmas, mga kapatid, hindi lang po yan puro saya. Ang mensahe, kahit nasaan tayo ngayon, we can celebrate Christmas. So what else can we learn from the story of Christmas? First, Christmas affirms the existence of evil in this world. Pag Christmas, parang nakakalimutan natin masama itong mundong ito. Na-overshadow ng ating mga celebrations at ng ating emotions. Nakalimutan natin, masama itong mundong ito. And evil exists in this world. People deny it. The Bible affirms the existence of evil. Huwag natin kalilimutan yan. People call it disorder. Diba? Cognitive disorder yan. Hindi yan kasalanan. Hindi yan evil. The Bible calls it sin. People talks about it in abstraction. Unreal, impersonal. The Bible talks about it as personal and real. Sa psychology, mga modern psychology ngayon, hindi totoo, hindi siya concrete yung evil. Nasa mind lang yan, lumilitaw-litaw lang yan sa... Paano mong i-explain sa akin yung Google Drive at saka iCloud? Yun, parang ganon. But the Bible tells us it is personal and it is real. Yes, evil exists. Herod and Adolf personified it. So did Pharaoh. Naalala niyo sa Exodus, he also ordered the killing of innocent po yan. Itong Mac kasi nakikialam to sa mga pagtatype ko eh. Innocent children in Egypt. Basahin natin. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Absorb that and tell me, hindi po totoo yung evil, pastor. Basahin natin yung counterpart niya sa Old Testament. Isang araw, ang pinatawag ng Faraon, sina Sifra at Pua, ang mga kumadron ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol. At hayaan ninyong mabuhay kung babae. Adolf Eichmann. To be frank with you, sabi niya, had we killed all of them, the 10.3 million European Jews, I would be happy and say, all right, we managed to destroy an enemy. Isa po yan sa mga statements niya nung siya po ay nililitis. Nga batid. But stop for a moment, because this is Christmas, and examine your heart. Galit tayo kay Herodes, galit tayo kay Adolf, galit tayo kay Pharaoh. But ask this, sa puso mo, you ask this question, am I not also capable of such evil deeds? Ilan ang pinatay mo mula sa bahay mo hanggang dito, nagdadrive ka kanina dahil sa singit ng singit? Are we not capable of this? I'm talking about personal evil, but there are other evil that we need to deal with. Di ba? Personal evil pa lang pinag-uusapan natin. We have natural evil.
Wala ka namang kinalaman, natutulog ka lang, biglang lumindol, nabagsakan ka ng bahay mo, patay ka. Mga bagyo, natural disasters. Ito pa, nakakatakot. Meron pang tinatawag na structural evil. Christmas, mga kapatid, reminds us that we are still living in a fallen world. Malimutan niya. Yes, we are saved. Sa kamay tayo ng Panginoon, whatever happens, sa kamay tayo ng Panginoon, pero huwag mong kalilimutan na hindi kayang tanggalin ng fireworks ang evil sa mundong ito. According to Chinese tradition, pag maraming paputok, lumalayas yung malas. Lilipat lang yun sa bahay ni Levi. Babalik din sa iyo yun. Because we are living in a fallen world. Insecurity and addiction to power and prestige can lead to unimaginable violence. Insecure lang naman si Herodes. Gusto niya kasing siya lang ang hari. So yung kanyang addiction sa power, sa prestige, kaya palang magdala ng hindi mo malirip na violence. Herod killed so many people, including innocent children. And yes, mga kapatid, kasama yan sa story ng Christmas. Satan wanted to kill God using human agents. Ganyan ginagawa yung evil sa mundong ito. Ganyan nag-exist yung evil sa mundong ito. There is Christmas because evil exists. Yan yung sagot ng Diyos sa kasamaan ng mundong ito. Mayroong Christmas dahil ang Christmas ay pinadala si Jesus upang magbigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan kasi mayroong umiiral na kasamaan sa mundong ito. And corruption, we're talking about structural evil in the society, can be considered a benign form of genocide. But still, it is evil. Corruption in the government, for example. Pag kinuha ng mga politicians natin, yung mga pera na dapat mapupunta sa mga public hospitals, mamamatay yung mga hindi dapat mamatay doon, that is genocide. Yung mga hindi makapag-aral ng mga bata, dahil kinuha nila yung budget ng government, that is genocide. But still, it is evil. Be on your guard, sabi ng Bible. Do not give the devil a chance. The existence of evil necessitates the birth of the Savior, Jesus Christ. Huwag natin kalilimutan na mayroong masama sa mundong ito. At kahit saan tayo tumingin, huwag natin kalilimutan, mayroong kasamaan sa mundong ito. Meron pong isang pastor, meron siyang anak na teenager, gusto niyang malaman, pag lumaki ito, ano kayang gagawin nitong batang to? So nag-experiment siya, doon sa closet ng anak niya, lagay ng damit, naglagay siya ng 4 na items, 4 items. Una, naglagay siya ng Bible. Sabi niya, pag ito kinuha ng anak ko, most likely magiging pastor din yung anak ko. Pangalawa, naglagay siya ng isang bundle ng pera. Sana all. Isang bundle. Sabi niya, pag ito kinuha ng anak ko, magiging banker yung anak ko. Pangatlo, naglagay siya ng isang bote ng Glenfiddich. Whiskey. Sabi niya, pagka ito kinuha ng anak ko, magiging walang kwentang lasinggero yung anak ko. At pang-apat, nalagay siya ng pornographic material. Pag ito dinampot ng anak ko, magiging babaero yung anak ko. So nag-eksperimento siya, 4 na bagay. Pagdating ng anak niya, galing sa school, dinampot lahat yung 4 na yun. Sabi ng tatay, oh Lord, magiging congressman itong anak ko. Pangalawa, mga kapatid, Christmas affirms the existence of
suffering and pain. Kino-confirm ng Christmas na meron pong suffering and pain. Matthew chapter 2, 17 to 18, sabi dito, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Because there is evil, there is suffering and pain. Ganun lang po yung equation niyan, mga kapatid. May iba't ibang klase ng evil at may iba't ibang level ng suffering. The question that is impossible to answer is, how can a mother who lost a child celebrate Christmas? I will not attempt to answer this. Paano yung mga nanay na namatayan ng mga anak na wala namang kasalanan at walang ginagawa sa mundong ito? How can they celebrate Christmas? How can a family who is no longer complete celebrate Christmas? Namatay yung nanay mo, namatay yung tatay mo, namatay yung kapatid mo, hindi na kayo kompleto. How can you celebrate Christmas? Theologians estimate that there were 10 to 30 na mga bata, 2 years old pababa, nung mapanahon na yon, doon sa Bethlehem, sa vicinity noon, ang pinatay ni Herodes. So it means 10 to 30 crying mothers. Nung mapanahon na ito, mga kapatid. 10 to 30 hopeless and helpless mothers grieving until the time they die. 2 taon pababa ng mga batang lalaki. What is more tragic is hindi yan tumigil doon. Hanggang ngayon, pataas ng pataas at hindi nagdi-decrease yung statistics na yan. Namatay sa sakit, namatay sa aksidente, namatay sa lindol, natural calamities, namatay dahil walang panggasto sa hospital, hindi naman dapat. Keeps rising. Mothers are still grieving. It is increasing by the thousands since then until now. Mga kapatid, suffering is real. Totoo po ang suffering. The issue of suffering remains one of the most difficult issues to address. But since it is real at hindi yan umaalis, the question now is hindi, why do we suffer? Hindi yan yung tamang sagot. Tamang tanong. Instead, sa mga Kristiyano is how should we suffer? Knowing na nandyan ang suffering, nandyan yung pain, we don't ask, why do we suffer? Instead, we ask, how should we suffer? Paano ba tayo dapat magluksa? The death of innocent children in Bethlehem is a symbol for the unjust sufferings imposed on Christians. For example, sa ibang bansa, Christians are being killed and persecuted. Ungodly people all over the world in the name of righteousness and truth. Pasalamat tayo dito, hindi tayo pinipersecute, hindi tayo pinapatay. But what about Christians sa ibang bansa? If you are suffering right now, listening to this message, may I remind you that God has not forgotten you. In Christ, God entered your suffering and pain. You are not alone in your pain. God is suffering with you. That's another truth about Christmas. Madaling sabi yung Christmas talagang labanan lang ng masama at mabuti. Pangatlo, Christmas affirms God's salvation and victory over sin. Yes, mayroong evil na nag-exist. Yes, mayroong suffering at hindi natin maiiwasan. But Christmas also affirms, in Christ, there is salvation. In Christ, we can be victorious over sin. Basahin po natin ito. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto.
Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. That's in verses 19 to 21 of the same chapter. The verses before, sa taas mga kapatid, pag binasa niyo yung buong chapter 2, nagsasabi sa atin that God appeared to a dream to Joseph. At binigyan siya ng instruction na pumunta sa Egypt sapagkat papatayin si Jesus. Kung maalala ninyo, Egypt is Israel's enemy. Nung panahon ni Moises, 400 years of slavery ginawa sa kanila sa Egypt. But notice that Jesus spent his early childhood in Egypt. Anong ibig sabihin nito? Anong sinasabi dito? Ito po. Hostile places can be a place of refuge. Kung ayaw mo na umuwi sa bahay mo kasi hostile yung bahay mo, this Christmas, ask the Lord, "Lord, can you transform this house into a safe refuge?" Yung office mo, kung hostile yan, can be a place of refuge. Galit yung mga Egyptians sa mga Israelites, and vice versa. And Jesus went there, spent his childhood in that place. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, tinatransform ng Diyos yung ating mga society. Nag-o-offer siya ng kaligtasan doon sa mga taong yon. Former enemies can be recipient of God's grace. At kung galit ka pa ngayon sa taong yan, ayaw mo siyang makatanggap ng God's grace. Buti na lang hindi ikaw si Lord. Kasi yung taong yan is also a recipient of God's grace katulad mo. God's salvation is universal. Dati, ang Egypt, ibig sabihin captivity, ibig sabihin slavery. Pero ngayon, ang Egypt ay safe refuge for Jesus. Isang shelter. Baka yan din yung wish mo na mangyari sa pamilya mo ngayon. Hindi kayo nag-uusap, sana itong Christmas na to maging safe refuge and shelter, yung inyong ancestral home, for example. In Jesus, God tore down the barriers and walls, separating His people and Egypt. Wala na yon. Yung salvation para sa Israel, salvation na rin para sa mga Egyptians in the name of Christ. Jesus came to save His people, but He also came to offer the gift of salvation to others, including former captors and enemies. Na-extend pa yan sa atin. Herod, and probably us, wanted to become God and exalted himself. God chose to become human and humbled Himself. Yan yung landas ng ating Panginoon. Herod died, but Jesus is alive forevermore. So yung mga nagtatangka sa buhay mo, munang isipin nyo, mamamatay din. Katulad ni Herodes. But still, ang tanong ganito, nabura ba niyan yung katotohanan ng 30 na mga bata ang kapalit sa pagpunta ni Jesus? What about the innocent children who died? Why was Jesus spared? Bakit nakatakas si Jesus? Yung 30 nag-perish. Anong kinalaman ng 30 na yon? It looks unfair. Tama ba? And unjust. Pero mga kapatid, it is not. Because 30 years later, an innocent man was nailed on the cross in an act that looked like the final victory for the devil. Hindi pa lang time ni Jesus. Kung namatay yung 30, kung 30 sila, na mga walang kinalamang mga bata, nung pinanganak si Jesus, antay ka ng mga 30, 31, 32, 33 years siguro. At kung anong sinapit ng mga batang yon ay sinapit din ni Jesus. Para bang final victory ng kasamaan, except it was not.
Because Jesus rose again and conquered death. His death on the cross is God's solution for our sins. And salvation was made possible. It will be a disaster if we walk away from faith, kasi hindi mo na kayang tingnan bakit ang mga inosente na mamatay, bakit ang mga tao na mga mabait naman nagsasuffer, na mamatay na wala sa oras. Sinasabi natin, unfair ang Diyos, unfair ang mundo. It is bad for us if we only look at the number of deaths and calamities. At nangyayari pa naman during Christmas and blame God for it. Lord, bakit mo hinahayaan yan? Lord, ikaw ang ultimately may kasalanan yan. It is unfair. It is bad for us. Why? Because Christmas is just the beginning of God's redemptive work. Yes, may mga nag-suffer nung pinanganak si Jesus, pero umpisa pa lang po yun, mga kapatid, ng pagtubos ng ating Panginoon. Huwag natin kalilimutan, there is a lonely day called Good Friday. Meron pong isang araw na ang tawag ay Good Friday, where Jesus absorbed all the sin and wickedness and died on the cross so we can be saved. Hindi natin dinideny na may dark side ang Christmas because Herod slaughtered the children. Huwag natin kalilimutan din. Makalipas ang ilang taon, Jesus died on the cross. Inosente yung mga bata? Yes, walang question doon. But was Jesus guilty when He died? Sa mata ng Diyos, lahat ng kasalanan sa mundo ipinasa kay Jesus para hindi mo na siya dalhin. Same lang. Yes, God is suffering with us. But He also suffers for us. Sinasamahan ka ng Diyos sa iyong suffering, pero nagsasuffer din ang Diyos dahil sa iyo. But there is another day of celebration. Ito yung totoong, kompletong storya dito. The Resurrection Day. Sapagkat hindi lang namatay si Jesus, hindi lang siya inilibing at natapos na, kundi siya ay muling bumangon. It is to remind us that Jesus is coming again. Ganyan natin dapat tinitingnan ang buong storya. Pag nag-focus ka lang doon sa mga batang pinatay, sasabihin mong, sana pala hindi na lang dumating si Jesus. Hindi pa sana namatay yung 30 bata na yun. Pero hindi ho siya ganun kaliit na storya, mga kapatid. Dapat mo siyang tingnan sa mas malaking perspective ng Bible. When Jesus rose again from the grave, He defeated not only the heroes of this world, but most especially, He defeated death and Satan himself. This victory will be made complete when Jesus returns. Bilang patatapos, ilang mga bagay, namumuhay ang Kristiyano sa dalawang sabay at hindi pinaghihiwalay na karanasan. Namumuhay tayong masaya, namumuhay din tayong malungkot. Sabay ho silang nangyayari. May pagdiriwang, may pasakit, sabay ho silang nangyayari. Kasaganaan at kahirapan. Ngunit sa dulo nito ay tagumpay kasama si Kristo. That's Christmas. Sa kabila ng lahat, piliin nating ipagdiwang ang panahon ng pag-alaala sa kapanganakan ng ating manunubos at tagapagligtas. Panghuli, suffering is not final. One day, God will wipe away the tears from your eyes. Thank you, Lord, for the gift of salvation. Thank you, Lord, for the message of the Bible. Ng Christmas, hindi lang sa mga may kaya, mayayaman, malulusog, malalakas. Even those who are suffering right now. They can look back to the story of Christmas because Jesus entered this world of pain and suffering and redeemed us, Lord. Thank you, Lord, for the gift of salvation. Help us to celebrate Christmas with joy in our hearts. Help us, Lord, to remember, hindi yung mga gifts, hindi yung mga handa, hindi yung mga celebration, hindi yung mga parties ang dahilan kung bakit kami
masaya sa Christmas, but it is Jesus Himself. Ang Diyos na naging tao. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. God bless you all. Mari po tayong tumayong lahat. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and a soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your ears, or hear the angels' voices. All night divine, all night, when Christ was born. All night divine, all night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord.
Receive the blessing from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make his face to shine upon you, be gracious to you. And may he lift up his countenance on you and give you peace. Amen.